Hello po, nandito naman po tayo sa ating YouTube channel po, Christopher Alon. Bago ang lahat po, maki-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Mag-update lang po tayo yung kaganapan sa ating Vice Presidente po na dinudurobo ng ilang politika na talagang pinipili mga Duterte, pinagkaisahan, pinagkalulo, talagang wala silang humpay na gusto talaga nila ma-impeach si BP Sara po para po yung mga anomalya nila mapagtakpan at hindi mapag-usapan. Kaya si BP Sara na lang po ang may kasalanan. Si BP Sara na lang po ang lustay. Si BP Sara na lang po ang lahat ng nangyayari dito sa Pilipinas. Si BP Sara na lang po ang ang kakapal ng mga pagmumukha talaga ninyo po. Hindi kayo nahiya sa mga balat po ninyo. At saka po, alalahanin po ninyo ang Diyos nagmamasid at nag-aano po yan kung sino ang taong dinudurobo at niwalang hiya. Ibang klase po kayo maghain ng impeachment po Wrong timing naman talaga kayo. Pinipili talaga ninyo na paatinin sa House of Representatives ang inakasuhan po ninyo. Kayo na nga po ang naghain kayo na rin po ang magpakita ng ebidensya niya. Ibig sabihin pala, naghain kayo ng kay BP Sara, wala kayong sapat na ebidensya, basihan. Diba? Ang sa inyo kasi po, pinipilit talaga ninyo siyang kalabanin, ma-impeach para sa 2028 hindi siya makatakbo. Para yung mga anomalya sa flood control, anomalya sa malita-malita na kung sino nagdudurobo ngayon kay BP Sara, yun po sila lahat ang kumalaban sa kay BP Sara. Yun po ang nakatikim ng malita-malita po. Kaya po pinipili talaga nilang ma-impeach at makulong para ang mga anomalya nila hindi na mahalongkat. Nagkamali po kayo dyan. Kasi sabi ni BP Sara, okay lang siya. Okay lang siya na atakihin ninyo. Sanay na siya sa pang-aalis posta sa kanya, sa sarili, kahit durubuhin pa ang kanyang dignidad or kung kayo po ay may kasalanan sa batas sa bansa po natin, papanagutan po ninyo yun. Hindi po pwede sa kanyang walang mananagot. Yun po ang kabrilyant ni BP Sara. Kaya manginig na lang po ang tuhod nyo, di ba? Manginig na lang kayo. Mas lalo ngayon sa ICC, sa The Hague, si former President Roa Duterte. Kahiyang-hiya po ang bansang Pilipinas.
ibang banyaga ang tumulong kay Tatay Digong para sa interim release niya. Di ba? Kaya po, samantalang Pilipino sa Pilipino kinanuno na para maano doon sa dahig, makulong, para yung mga anomalya nila dito sa Pilipinas hindi aatakihin ni former presidente. Di ba? Ganun po yun sila. Ganun po kung sino po yung may malasakit sa kanyang kapwa, kanyang kababayan at sa sariling bansa, ay siya pa kinanuno at niwalang hiya sa mga tao na walang puso para lang mamithi ang kanilang minimithi. Di ba kayang hiya po yun? Kaya po mga ka-subscriber, huwag po tayo tumigil. Kalampagin po nila. Kalampagin po natin sila. Kasi po lahat ng stream media, kahit sa radio station, walang nanyunews yan sa mga Duterte, yung mga nagawa na tinulong. Katulad nung itong kababayan po natin sa ibang bansa, nagpadala doon si Basti na para makauwi yung kababayan po natin. Kitang-kita naman po natin yun na walang news, walang balita. At saka nandoon po yun, kitang-kita natin na walang pumansin sa kanya. Ikaw, President, pumunta ka sa mga kababayan natin na nag-uwian sa ibang bansa. Dinadaanan ka na lang. Kahiyang hiya po yun. Kung ako noon, hindi ko masisikmura, kusa na lang po akong magbitaw. Maraming Pilipino nang ayaw na talaga sa inyo. Pinipilit pa ninyo yung sarili ninyo. Di ba? Ayan po mga ka-subscriber, bantayan po natin ang ating bansang Pilipinas. Huwag tayong pumayag na babuyin po nila, dungisan. Kawawa po tayo mga Pilipino. Katulad sa kanila po, po yan? Wala na po yan sa kanila kasi nakaimbak na sila ng maraming pera. Diba? Tayo wala na yan silang pakialam. Sila wala na silang pakialam sa atin. Sasabihin pa nila, bahala na kayo sa buhay ninyo. Kasi kami, marami na kaming ninakaw at naimbak na. Marami na kaming nakaimbak na pera, kahit hindi kami magugutom kahit sa mga henerasyon pang iba ng mga kaanak namin o mga anak, kasi nakaimbak na sila. Tayo po mga mahirap, wala tayong sapat na ipon. Sasabihin pa nila kahit krisis, sasabihin nila hindi pa daw ramdam ang taghirap, yung krisis dito sa ating bansa. Sila hindi nila na po yan, hindi nila po yan na nadama, kasi limpak-limpak na perang natago nila na imbak. Nakakain pa sila ng maayos, sapat, at yung pangangailangan nila kaya pa nilang bilhin mga luho nila. Tayo po, tayo mga mahihirap, bukas wala tayong trabaho, wala tayong
makakain, hindi tayo na makakain. Kasi wala tayong sapat na naipon na pera. Hindi katulad sa kanila, wala silang pakialam sa atin. Kahit matigi na tayo sa kahirapan, kahit hindi na tayo makakain, okay lang yan sa kanila. Kasi wala yan sa kanila yung awa. Kahit umiiyak ka pa dyan, hindi ka nila tutulungan. Yan talaga yung nun, manhid ang kalooban. Hindi katulad sa mga Duterte, ang pulso ng mga masa na sa puso po niya. Di bali hindi mauna ang sarili niya, pero sa ibang tao hindi na kailangan yung ibahagi pa ninyo, ay ipabahagi pa nila yung tulong nila sa kapwa. Wala sila po doon. Malalaman na lang natin na tulungan na pala sila. Kung iba noon natulungan sa likod reporter, social media, sa kanila wala po yan. Sa mga Duterte, tumutulong sila na sa walang nakakaalam. Magugulat ka na lang na yung mga gawain nila, marami ng na natulungan. Yun po ang mga hadikain ng mga Duterte. Kaya po tayo mga Pilipino, magsama-sama na bantayan po talaga natin ang ating kaban ng yaman. Huwag tayo manlinlang ng kaunting pera lang, kasi gagawin talaga nila yan lahat na baliktarin nila ang katotohanan. Matagumpay lang sila. Kawawa naman po yung yung dinudurobo nila. Kaya sama-sama po tayo, papanawagan po natin sa mga kakilala po natin na suportahan po natin si BP Sara Inday. Kasi wala yan sa social media, wala yan sa live stream, means stream media, wala po yun. Hindi yan hindi po yan gin-news ang kabutihan na nagawa sa mga Duterte. Pinagtatakpan po nila yan. Ang sa kanila yung magawa yung mga gawaing kabaliktaran, yun po yun. Ayan po, wag tayo manlila, wag po tayo po yung sa buka ng bibig po nila. Ang sa atin man lang yung mga katotohanan yung nangyayari sa ating bansa. Kaya po kawawa talaga si BP Sara na kabilaan, batikos dito, batikos doon, para lang po sa ating bayan po yan ang po niya. Yung tunay talagang nangyayari po, kung sino po yung may anomalya ngayon na mga malita-malita at saka mga flood control anomaly, yun po yung ngayon. Kung sino po yung presidente ngayon po, bakit napayagan at bakit nangyari yan sa term po niya. Dati kasi kay Tatay Digong walang ganon po sa term niya. Maayos at malinis. Lahat, nandoon pa lahat ang mga problema sa Pilipinas na alam naman po natin, yung pandemic 2 years at saka Marawi Seed, diba, na naatim pa ni PRRD na ibangon niya ang Pilipinas. Nandyan pa yung malalaking infrastruktura, diba, nagawa niya yun sa administration niya. At saka
Madami pa siyang nagawa po. Yun ba yung tunay na magnanakaw na maraming nagawa at na-implement po niya yung kung sino man magnakaw sa termino niya, mag-resign ka na lang. Kapag mahuli ka, kulong ka. Yun po yun si Tatak Duterte. Huwag ninyo ang mga aligasyon nyo i-divert ninyo sa kay Tatay Digong. Kasi sa term po niya, malinis po. Walang corruption na nagaganap. Hindi katulad ngayon na yung kabila, likod at kabila, talagang kabilaan, mga anomalya. Pinipilit pa ninyong malinis kayo, di ba? Maraming salamat, hanggang dito na lang, bye bye.